style. Diba? Wala ako sa mood. Bullseye! 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 Alam mo, parang hiyang-hiya ka sa ginawa mo. Parang lahat ng pinagtrabahuan mo nawala. Hi guys! Welcome to Luis Listens. Eto naman tayo, hindi lang to basta-basta Luis Listens dahil mamaya makikilala na naman ng lahat si Zumbaba. Dance showdown tayo. Pero mamaya yan, ang gagawin muna natin isang napakagandang usapan dahil ang bisita natin ngayon sa Luis Listens, matagal ko nang nirequest at maraming salamat sa inyo boys. Nandito ang Alamat! Bati muna kayo, Alamat. Go! Alamat, handa, rap! Chuck, dito ngayon may isang Kalinga Ilocano, nag-project sa Book City, Kalinga. Ako si Mo, isang Filipinong Black American from Castillejo, Zambales. Yahoy Jao, metong Kapampangan, iba't kayo magalang Pampanga. Ini si Tomas, sarang Bicolano, halip sa Tabaco City, Albay. Ako, we are Gio, sa Ori-Wari, taga-Borogan, Eastern Samar. What's up, Oresela, sa Kabisaya, Agiganda City, at kami ang Alamat! Luis Manzano, Luis Listens. Welcome guys. Unang-una, maraming salamat. Dahil alam ko, matagal ko talagang ni-request ng Alamat at napaka-busy nyo. In fact, galing kayong Canada, kung di ako nagkakamali. At kung bakit ko ni-request ng Alamat, dahil mula nung nag-guest kayo sa I Can See Your Voice, actually first time ko kayo nakita mag-perform sa I Can See, naging fan ako ng Alamat. Totoo yan. Thank you. Totoo yan. Nung nakita ko yung performance nyo, share ko lang. Interview ko pero ako nagsasalita, di ba? So, nung nakita ko yung performance nyo, tapos tinignan yung music video nyo, sinishare ko sa lahat ng mga tropa ko, pinapakita ko na dahil sobra akong bumilib sa inyo. So thank you very much for being here sa Alamat. So una, alam mo na ang Alamat ng Alamat. Saan ba nagsimula ang grupong Alamat? So, ang Alamat ng Alamat, back in the early 2020s, nagkaroon ng nationwide search for boys na talented na galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas because they are set to represent their regions and promote Filipino culture. At kami ang napili. Hayop! Dumande ba kayo sa ano? Di ba yung parang yung nakausap ko, for example, yung BGYO, yung akala nila sila-sila lang, pero pagdating sa audition, yung kumbaga, libo ang unang dumating. Tapos kita na pakunti ng pakunti hanggang sa nabuo yung grupo. Kayo din ba ganun yung na-witness ninyo? Hindi po, kasi dapat mall audition yung Alamat. Kaya lang pandemic kasi noon eh, kaya naging ano na lang siya, online audition. Online. So ang nakita lang po ng mga nag-audition, yung management lang po namin. Ah, okay. So kahit pa paano, nung nagkita-kita na kayo, buo na kagad yung grupo, more or less. O so ano yung unang impression ninyo nung nakita nyo ang isa't isa? Imposible naman. Imposible magkasundo kayo agad-agad. Siyempre may mga, siya, nakapasok. Mabait kaya to, magaling kaya talaga to. Di man mawawala yan, huwag kayo magsinungaling. O, ano yung una yung impression muna sa isa't isa? O. Ano po kasi, sa ano kasi muna kami nagkita-kita sa Messenger kasi ginawa kami ng GC. Wow, GC muna. 3 months ba bago tayo lumipat ng bahay? Yeah. 3 months po bago kami lumipat ng bahay. Okay. So yun, nung finally, nung nagkakasama na kayo for the first time, ano yung impression ninyo sa isa't isa? Na, sige. Galit sila sa akin. Ayun na. Siya ang nag-request ng interview kasi gusto niya tapatan ngayon. Oo, sige. Sumagot eh, ako na. Oo. Nung una, pagpasok ko kasi late na ako pumasok sa Alamat. Baga, nag-start na po sila ng training noon. So, ako naman, nangangapa talaga ako sa lahat. So, sila naman, kinakapa din nila ako. So, muna hindi nila ako kinakausap. Si Tanayo lang, kasi since siya yung leader. So, Hindi ba? Mabait lang. Siya yung kumakausap sa'yo. kung nagtatanong po ako, Tanayo, like, paano ganyan, ganito. Tapos kinakausap niya, sinasagot. Bibigyan ko kayo ng chance magpaliwanag. O, yan, medyo may hint. O, yan. Okay. Sino gusto una mo magpaliwanag? Ako muna. Oh. Hindi kasi siya sa akin nagtanong. Oh. Kung nagtanong, sasagot mo naman. Sasagutin ko, syempre. Ikaw, anong sinasabi niya? Di nito kinakausap. Ay, syempre bago kasi. I mean, nung pagkapasok niya, syempre, yun nga, nagkakapaan pa. Parang gano'n naman eh, sa pag-una, parang kapaan. Parang iba-iba din naman yung ways ng mga tao paano makipag-usap. Or lalo na sa unang beses na pagkikita. Katagalan, naging magkakasundo na talaga.
Sino yung parang kasi sa barkada hindi maiwasan. Kumbaga meron talagang sila yung magkadikit palagi, sila yung palaging magka-text o kung ano man. Sino kumbaga yung yung barkada within the barkada o best friends within the barkada? Okay. Tsaka si Archie. Si Tomas, Teka, kung si Jao at si Teneo, si Tomas at si RG, kayong dalawa. Kaya nasa kanay mo. Aba, okay. So ano kaya ang sikreto ng alamat? Nasabi nyo nga, nanggaling kayo kung saan-saan, pero eto ngayon, yung pag nakita niyo yung mga pinopost nyo, may mga tagahanga kayo, at marami talaga ang humahanga sa inyo. Sikreto, I think it's learning to be more loving. Loving sa bansa natin, sa kultura natin. Tas tayo within Alamat, since galing tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas, iba't ibang kultura and personalities, we got so much from each other. So we learn a lot from each other. And sa fans din natin, parang nakaka-build tayo lahat ng solid bond. And because of that, we're here right now. Tanong ko sa inyo, ano ang buhay niyo bago mag-alamat o bago mag-audition? Bago nangyari lahat ng to? Ikaw muna, Tomas. Ano yung buhay mo bago mag-alamat? Ako nag-aaral ako nun kasi pagkatapos ko mag-Pinoy Big Brother, nag-aaral ako nun. Kasi sabi ko, balik nga muna ako sa pag-aaral kasi parang hindi ko pa alam ginagawa ko. Kasi pumasok akong PBB, parang wala man akong alam. Trip-trip lang. Parang trip-trip Nagbaba lang. ka lang ng tama. Tapos paglabas ko lang, parang artista na ako. Okay, ikaw mo. Ganun din po, normal na estudyante lang talaga ako, tas pero hindi na talaga nawawala sa akin yung music. Kahit na estudyante ako nun, kumakanta ako sa school, ganun, tas pag may Battle of the Bands, sali kami, ganun. Be the best ka sa school. Basta kailangan may performance na nangyayari. Kahit na ako medyo tamad din kasi ako dati mag-aral eh. Pag sinabi mong tamad, anong klaseng tamad ka mag-aral? Sorry sa mga teacher ko, pero nagkakating ako dati. Pero huwag nyo gagayahin yun Same. Nanonood dyan. Pero nagsisiyan ko naman yun. Wow, Nakapasa naman ako. ang bait mo naman, bigla. Basta kapag may performance, di ako absent. Yes. Ako tandaan ko, gusto ko lang ulitin to dahil ito yung bago ko itanong si Jao, ito yung sinabi ng mami ko dati. Kasi 43 na ako. Isa sa mga sinabi talaga, late ako pumasok ng showbiz, parang 23. Hindi ako naging child star, hindi ko ginawa lahat ng yan. So isa sa mga sinabi talaga ng magulang ko ay mag-focus at seryosohin ang school, ang studies. Sabi nga ng mami ko dati, anak, galingan mo sa school. Ayokong makakita ng kahit anong line of 8. Sa bahay niyan. So lahat ng 75 binigay ko. Nagalit sa akin. Ang hinihingi pala niya, 90. Sabi ko lang naman, masunurin lang ako. Kita mo ang focus ko pagdating sa pag-aaral. Ikaw, Jao. Ako naman, nakarelate ako ng sobra kay Mo kasi ang sarap mag-cutting. Joke lang. Sorry din sa mga Positive teachers. influence kayo. Tapos may ginagawa ko dati. Sorry sa mga teachers ko. Pinupull out ko yung sarili ko. Teka, paano mo pinupulot yung sarili Kasi mo? may excuse kami. Since nakikilaban ako sa mga dance competitions, Oo. sasabihin ko, ay, may training po kami. Sorry po. Okay. But looking back, kahit pa paano, at least kumbaga, it's part of who you are now. At kumbaga, alam mo na kung ano yung pinipreach mo sa mga kabataan. Kumbaga, Working student, saan? Ano ginagawa mo na? print shop. Okay, okay. Gano'ng kahirap na working student? Being a student in itself, mahirap na. Paano pa yung may sinasabay ka? Parang sakto-sakto lang po sa akin kasi in-enjoy ko lang every progress. Ano yun? Trip-trip lang? Or because ginawa mo yun for the family? Siguro ginagawa ko for the family and then tropa ko din kasi yung may-ari ng print shop kaya sideline na. Sideline na nakikita. Kasi ba mag-aayaw kung may konting laman ng bulsa, di ba? Tapos Tanay ikaw. yung academics ko din, medyo... Walaan ko, nagka-cut ka rin. Absent. Oo, at least hindi siya nagka-cut. Nag-absent na talaga. Oo. Tanay ikaw. Same with RG. Working student ako. I grew up kasi in Florida. So doon na ako nag-school and doon rin ako nag-work. And I was working from customer service to like interning for accounting or marketing. Tapos, Okay. I had like, I wanted something new. I wanted to explore. So I came back here and then, at first, Alamat wasn't in the plans. But then, nasaktuhan ko yung timing. So, ayun. Dun. Last ko naman. Working po. Working din. Anong trabaho ang ginagawa mo nun? Bago ako nag-alamat, siguro yung pinakauna ko, galing ako K-pop community. Okay. Hindi po ako nag-guest sa mga event.
Okay, so kumbaga medyo may kinalaman na rin sa performance or sa showbiz. Sabi nyo nga, different parts of the Philippines ang pinanggalingan, di ba? So lahat yan may kaakibat na uniqueness o hindi kaya ugali na tingin nyo, baka mamaya sa inyo lang yun, kami sa probinsya nyo, sa pamilya nyo, o ikaw muna, ano yung pinaka-unique sa'yo, para sa'yo, kumpara sa ibang mga kasamahan mo sa Alamat? Ano yung bagsak mo sa kanila? Actually, hindi ko alam eh. Ang nakakakita kasi niyan, ibang tao eh. Ayan, yan, sige, say natin. Alas, ikaw muna, Tomas. Sa kanya, Oh. yung sa kanya, Tomas. Siguro yung boses niya. Kasi Yun ang- maganda yung boses niya, tapos parang siyang boses bata. Hindi mo akalain sa mukha niya. Honey, very smooth. O sige, kayo naman, kahit sino pwede sumagot. Ano naman ang unique kay Mo? Unique kay Mo yung hair niya. Oo, totoo naman, ito naman. Pero sa pagkatao, sabay makulit, sabay yung tahimik, ano yung... I think very very sensible. Very sensible. Parang empathetic siya. Nafe-feel niya yung nafe-feel namin lahat. Tapos sobrang warm niya na tao. Pero that could be a good and a bad thing, di ba? Kasi kumbaga, kung anong nararamdaman, kung sabihin mong good, edi good. Pero pag may nararamdaman kang lungkot, kumbaga, umaabot sa'yo yung emotions nila. So, ano pakiramdam ng... Minsan, as much as possible, gusto ko. Dati kasi parang pag ganun, na-absorb ko eh. Oo. Pero ngayon, observe na lang. Parang mas iwas siguro sa... Kasi iniiwasan kong pumasok sa akin kasi, Bit-bit mo. masakit eh. Oo. Tumatanggap Lalo na siyang kung- energy. lalo na kung kung minsan sobrang sensitive ko, ganun. Ay, medyo mahirap din. Pero syempre, ano yun eh, kaakibat din ng isang performer yan eh. Di ba? Nang pagiging sensitive and in touch with your emotions. Ano naman ang pinaka-unique kay Jao? Sabi niya bida-bida. Oh, okay ba sa iyo eh, bida-bida? I think totoo naman. Dahil mo natutuwa ako kay Jao dahil in fact, sa isang industriya na kumbaga, especially for some males, they're very protective about their ego or kung ano man. Kumbaga, para sa ibang tao sa industriya, isa sa pinakamatinding magagawa mo is i-label siya na kung ano man ang kanyang gender, identity. Pero si Jao, nagagawa mong biro. Kasi diba yung iba, talagang, ay hindi, magagalit yan. Hindi ako ganito, ganyan. Tapos nagwawala or kung naman. Pero ikaw, nakikita ko, kaya mong idaan sa joke. How do you handle that? Ano po, for me parang in the first place, it's nothing to me. Whatever they label me as, I'm just myself. Bahala na kayong mag-isip, ganun. And it's very fun to acknowledge and embrace yourself for who you are. I don't think it affects your performance or what you put out on Yeah. stage, hindi ba? Kung ano man, kung sakali man. Di ba? Importante is kung naibibigay mo kung ano yung karapat-dapat para sa inyong mga tagahanga, di ba? Oh, kay RG naman, ano ang unique sa kanya? Bukod sa sombrero niya. Unique kay RG pag pag nagsasalita, nag-iibang boses siya pag Iba ang speaking voice. pag nasa interview. Oh, okay. So, yan, yung boses niya ngayon. Yan ba yung iniba o yan yung, kumbaga, basic niya yan? Mag-speech ka na. Pag may audience, pag tinatamad, depende siguro sa mood. Oo. Pag tinatamad ako, nagiging yung boses ko, parang lumalalim or something like that. So, mas may ilalalim pa yan, unless tinatamad ka ngayon. Pag excited ako siguro, dun tumataas siya. Yan, yung boses niya ngayon, sa pagkakaalam niyo. Modulated. Modulated. Galing na sa chan eh. Taneo, ikaw naman. Anong unique para sa kanya? Si Taneo parang sabog siya. Sabog. Pero bukod doon, yung pagkasabog niya, parang super smart siya at the same time. Ano yan, kita na yung human Kumbaga nasa ibang wavelength ang datingan niya. Okay. O, narinig mo yun? Pagkausap ka daw, parang medyo may pagkasabog ka. Oo nga eh, parang nakalimutan ko nga yung... Ayan, sabog kasi. Ano naman unique ang kay Alas? Ayun, no? Ay, Ito ba mapanakit to, no? Siya ba ang bully sa inyo? Siya ba? Ano ang unique sa kanya? Fighter siya. pag may Malupit yan, yung mentality niya. Yes. So kumbaga, sa grupo kasi minsan di maiwasan yung may steady, may protector, merong mga siga. Siya ba yung parang ganun yun? Kumbaga, he looks out for you too. Hindi naman yung kayo yung inaaway niya. Tama. Pero kumbaga, ayaw niyang naaagrabyado kayo. Ganun din ba? Si Alas very very kapatid ang vibe niyo lalo pag magkasama kayo, ganun. Favorite ko tong tanongin sa mga na-interview ko nga artist or other people approves. At para sa akin, napaka-special ng moment na to. Anong pakiramdam niyo nung nag-first
pwedeng mall show kayo, or hindi kaya may lumapit sa inyo to get your autograph. Yung feeling na yun. Kasi di ba galing kayo from very simple lives. Tapos, and yung kunwari, yung lalapit sa'yo, is hindi basta-basta fan ng Alamat, kundi fan mo. Yung alam mo, ikaw mismo ay nagpapasaya ng taong yun at mag-autograph ka. At dahil dun sa isang ngiti ninyo, dahil sa isang picture ninyo, alam niyong ngumiti ang puso ng taong yun. Anong pakiramdam? And if you remember that moment. Memorable po yun sa amin yung pinakauna po namin na makapag-perform. Kasi sa concert yun sa P-Popcon. Sa Araneta. Yun yung pinakauna namin. Kasi galing pandemic, puro lang kami online na mga concert, online lang talaga. So walang audience talaga. Nung doon kami sa Araneta, sobrang tuwang-tuwa kami. Para kayong maiyak bago sumalang sa stage talaga. Ganun feeling. Narinig namin sumasabay yung mga Tao. Wow! Sa kanta namin. Ito, mo, wala ako doon. Obviously, hindi ako Alamat. Pero pag kwento mo, nakikilabutan ako. Kasi yung feeling na yun, imagine, nasanay kayo ng online, tapos bigla na lang, one of the biggest venues, ang Araneta. So, ano pumapasok? Di ba kayo nakakahinto na parang, ay, shit, alam nila yung mga kanta namin. Actually, yung before kami sumalang, umiiyak kami sa backstage. Pero what's ironic is yung first song namin, Abakada. Dapat masaya. Dapat masaya. Taas yun eh. Oh. Masaya. So parang, okay, wala mo nang iyak. Happy muna tayo. Tapos yun, hanggang ngayon natatandaan pa rin namin yun. So, kamusta yung after that event? Kasi syempre, nandun pa yung adrenaline nandun pa yung excitement. So, after, dun magsisink in na parang, wow, ginawa natin yun. Pinuntahan nila tayo. So, ano pakiramdam nung pag-uwi ninyo? Ano yung naiisip niyo, Jow? It's very heartwarming kasi since it's our first live show, tapos naramdaman namin yung appreciation ng mga tao sa amin. Sobrang shocked. Hindi siya nag-sink in agad na ganun pala kalala yung suporta sa amin. Kaya we are very thankful and grateful. Mas nagulat pa kami nung sumabay sila sa pagkanta namin. Tapos ang dami lang sumasabay. Wala kaming idea na masasabayan nila yung kanta namin. Or wala kaming idea na alam pala nila yung kanta namin, ganyan-ganyan. Ang daming sumasabay. Ako naalala ko na kwento ko to nung isang beses. Kaya ako naramdam ko yung kwento ninyo. Naalala ko nag-mall show ako para sa isang movie. Kalimutan ko lang saan. Pero mall show, paglabas, Luis Manzano, sumisigaw. Meron sa harap, may babae. Medyo may edad na, gumagano siya. Gusto ako naman, kanta. Tapos pagka ganun ko, pag silip ko, napako pala siya dun sa stage. Kaya pala siya sumisigaw. Akala ko fan ko. Yung pala nakatapak ng pako. So ano pa ang gustong marating ng Alamat? Siguro yung biggest po is, bago yung worldwide, ma-share namin yung kultura ng Pilipinas through our music within the Philippines. And eventually, i-share na din namin sa buong world. Pabalikan ko lang, nanggaling nga kayong Canada, di ba? So I guess that was your first na ganung klase sa Canada talaga, di ba, na show. So kamusta yung Canadian experience na yun? Masaya. Yeah, masaya. Actually, di po namin in-expect na may mga nunod kaya dito. Parang ganun. Or kilala ba kami dito, no? Meron din mga fans na hindi talaga sila sa Canada nakatira. They traveled. Nag-flight pa sila from US to Canada. Ang galing. Sobrang naano kami doon, na-touch kami, nabilog kami. Dream collab kung sakali. Hindi naman kailangan P-pop group. Basta isang artist na gusto nyo pa makatrabaho. Pwedeng solo artist, pwedeng kahit sino. Pwedeng local, international, P-pop group. Ako si Bruno Mars. Bruno Mars, pwede. Sagarin ko na. Libre lang naman mga rap. Kay Chris Brown na lang. Chris Brown, malupit. Sarah G. Sarah G, oo. Bruno Mars rin. Bruno Mars. Sonic. Justin Bieber na. Justin Bieber. Yes. Malupit medyo lumis ng konti, malupit. Eminem. Pinaka-importanting tanong ngayon sa Luis Lessons. Marami akong oras. Ano ba ang kailangan kong gawin para mapasama ako sa Alamat? Ano ang kailangan kong gawin? Kailangan sumayaw tsaka kumanta. Tsaka rap. Mag-audition ngayon. Ganito, kasi ang balita ko lang naman, medyo tuturuan nila ako ng konting sayaw na isa sa mga favorite ko. Pero mag-ingat lang kayo, dahil pag tinuruan niyo ako, izuzumba ko rin kayo. Okay ba kayo? Okay kami dyan. Let's go. Yakapin yung pamilya niyo, maghanda kayo ng tissue, baka maiyak kayo dito. At eto na,
bago tayo mag-Zumba, gusto kong pakitaan muna ang mga batang to. Yes. Maharani, isa sa mga pinaka-favorite kong kanta na ginawa nila, steps and paano nila pinerform, malupit. Pero ile-level up natin ngayon dahil tuturuan niyo ako eksaktong-sakto kung paano sayawin. Sino magtuturo? Ikaw magtuturo sa akin? Baka masira ang buhay mo sa gagawin mo. Are you ready, Sir Luis? Ay, sinasabi. Are you ready? Ikaw dapat. Oh, ano muna? Yes, I'm ready anytime. Oh. Okay, Oh, so hop. it Oh, starts. may lambot niyan. Perfect yan sa mahal. Ano gagawin? So it starts on 5, 6, 7. Mahara, 1, 2, 3. Yes. Ganun ba? Oo. Okay. One more time. 5, 6, 7. Mahara, 1, 2, 3. Pagka 3. Okay, ganun ba? Lipat na. Hindi, binago ko ngayon na. Huwag ka makialam. Sorry. Leveled up na to. Leveled up. So pagka 3, it's 3, 4, 5, 6, 7. And then, La Cambini. Gusto ko yung step na yun eh. Yan. Kita mo yan? Kita mo yan? Perfect. Nakatulog pa ako sa lagay na yan, ha? Ngayon lang, ang dali. Love it. From Maharani. 5, 6, 7. Mahara, 1, Ito pala. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakali. And then, pag-ibig mo ay makamtan. Yan. Oh, Ayan. yan. Ganyan. Okay, yan tayo. Yan. From here. Okay na yan, baka may pamilya akong uuwian. Baka ikamatay ko to. Luis Manzano with Alamat. Let's do this. Nakatabing na naman ang iyong mga mata. May bahaging pero parang ngayon mo pa halata. Freestyle. Wala ako sa Maharani, maaaring mo pagbigyan kung sakali. Okay, malupit. Pasado. Ano score ko? 1 to 10. 10. Yun. Ayo, may sampala ko mamaya. 15. 50. 15. Ngayon, may susubukan kayo. Okay, Yung kanina, sanay na sanay kayo. Kumbaga, dehado ako. Oo, First time ko dehado. natutunan eh. Yado din. Okay, eto ngayon, Zumba ba? Si Superman, nakikita mo lumilipad na ka-Amerikana. Hindi, di ba? Nagpapalit muna siya. Oh, dapat may ganun din tayo. Kita mo yan? Okay. Kita niyo yung pigi? Grabe, Ako yan. Okay, ang unang-unang step natin ay... Wait lang. Di biro to ah. Open. Offer. Kailangan tama yung angulo. Iisipin nyo. Yes. Isipin mo may humihila pataas. 1, 2, 3, go. Offer. Tapos, isara mo. Close. I'm shy. Okay? Yun muna, tapos mag-aambag sila ng dalawang choreo mamaya. Okay? Okay. So, para makulang yung music please. Pinalabas yan sa Olympics. Okay. Perfect. Ito na. Open. Ito na. Open. Offer. Close. I'm shy. Pwede. Ano yung ambag ninyo? Okay, sige. Yan, go. After no, I'm shy. And then, worm. Yan. Una sa right. 1, 2, 3, 4. Kayang-kaya. Umiinit ulo ko siya. Okay. So, 1, 2, 3, 4. Ayan. Pwes Tapos, na. may isa pa. Yung may isa pang choreo. Sige, let's go. Ayan eh. Bullseye. So, open, close, worm, bullseye. Ito na, si Zumbaba with our guest, Zumba Special, Alamat. Mapapasay ka na lang sa'kin ng how. Ako ay gwapo. Sobrang gwapo ko. Ako
pinagtatrabahuan mo, nawala. Alamat, thank you very much. Unang-una, alam ko sobrang busy na Alamat. Pagod pa yan, galing sa travels. Pero thank you for sharing this afternoon with me sa lahat ng mga listeners. God bless you. At sabi ko nga, nangyari man tong interview o hindi, isa akong fan ng Alamat. So thank you very much. At pagsalamatan lahat ng mga fans ninyo. What's up, mga magiliw? Kayo, and we are Alamat once again. And thank you so much, Kuya Luis, for having us. And po guys, maraming salamat sa inyo. And I love you so much. Thank you very much. Palakpakan natin, Alamat! Thank you very much. God bless you all. Thank you for watching. See you again on Luis Listens, Zumbaba, lahat-lahat na open. Mwah!